Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, Ressa Hontiveros, bistado na, nasyak ang lahat, biglaan to, nasyak ang Senado. At ito pa mga kababayan, OMG, Vice President Sara Duterte tinanggalan na ng security. Dahil nga po rin mga kabayan, ito i-share po natin, no? Itong balita patungkol po dito sa pagtatanggal at pagpapalit, no, ng 24 PNP officer, no, na ipapalit sa security ni Vice President Sara Duterte. Okay, mamaya bigyan po natin ng reaction yan. At ito pa, itong si Senator Ressa Hontiveros, nako, may inilabas na matrix ng Pogo, na kung saan mukhang ang leader pa yata ay si former President Duterte. Grabe talaga itong si Ressa Hontiveros, no? Nandito rin po sa matrix niya si Michael Yang at si Harry Roque, Attorney Harry Roque. Let's go. Mamaya mga kabayan, ipapakita ko po sa inyo kung ano po itong matrix nito. At supalpalin po natin ang matrix nito. Kasi, let's say, meron talagang ganitong matrix. Pero, ang baka kulang. Baka kulang pa ito. Dagdagan po natin yung matrix niya mga kababayan. Okay? Mamaya, pakita po natin yan. Okay? At Attorney Topacio, sinupalpal. No? Ito, sinupalpal sa Ressa Hontiveros sa paglalabas ng isang photo, no? Picture mga kababayan. Ito po yung isusupalpal natin dito kay Ressa Hontiveros. Magpapakita po tayo ng ebidensya na kung saan kulang yung kanyang impormasyon, no? So yan mga kababayan, ito simulan na po natin dito po sa kay Vice President Sara Duterte. Ito po mga kababayan ang balita. Breaking news, personnel from the Vice Presidential Security Protection Group assigned to Vice President Inday Sara Duterte may be relieved in their duties, according to an official, which has reneged, no, the AFP's duty to protect the constitutionality elected official of the country. All BP SPG personnel are being relieved, no, and will be replaced by 24 PNP officers. Yan, sabi niya po. He said, they don't even have a written order to show, no, and yet the 24 PNP personnel are already here, he added. The decision follows an agreement between Philippine PNP General Romel Marbel and AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Without any written orders from higher authorities to compromise the security of the second highest official of the land. Naku naman, anong nangyayari na dito? Tapos sasabihin po nila na hindi ito panggigipit, I haven't received the order yet, so I don't know. But the order is for all of us to relieve, the official said, mga kababayan. So yan, tinanggal na po ang mga yung mga, kumbaga, trusted na naman, no, yung mga trusted security ni Vice President Sara Duterte. Pinalitan po ng 4 na PNP officers, no? So, ano bang implication nito? Kasi, di ba, pag trust and confidence kasi yan mga kababayan, pag security, you can't just get someone to protect you. Kailangan pinagkakatiwalaan mo talaga yan, di ba? Buhay mo ang nakataya. So, you have to choose, no? To whom you trust, di ba? Kung sinong pinagkakatiwalaan mo. Hindi pwede yung random 24 PNP officers lang yan. It should be trusted by the Vice President. Hindi ba pwedeng mamili ang Vice President?
mga kababayan. At saka, ano, napaisip lang ako, ito na ba yung ganti ni President Bongbong Marcos Jr. doon sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte? Eto na ba yon? Baka isa dyan, eto lang napaisip lang ako bigla. Baka isa dyan sa 24 PNP officers na ipapalit, we don't know, di ba? May isa dyan na tupakin at gurgurin ng Vice President Sara Duterte, no? Yan ay advance lang tayo mag-isip kasi syempre, diba? Sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, let's get ready to rumble, mga kababayan. Paano yan? Pinalitan po yung security. Security is one of the most important element, no? Ng pagiging isang opisyal ng ating bansa. Diyan po nakasalalay ang buhay mo eh. Tapos ganun-ganun na lang, papalitan. Without any, without any written orders. So meaning, verbal lang. Sinabi lang sa kanila na pumunta na kayo doon, palitan nyo yung security nila, kayo na magbantay. So, matulog lang kayo. Wala na yung mga kabayan kung magtitiwala naman ang ating Vice President dito sa 24 na PNP officers. Why not? No? It is nasa kami pa rin, no? Ni Vice President Sara Duterte ang pagdesisyon. Well, anyway, sabi naman po ng MNLF, no? Ni Sir Ulamit, no? Na they are very ready, no? Ready na po sila to deploy their security just to secure our Vice President Sara Duterte. Kung itong 24 PNP officers, mga kababayan, kung walang tiwala dyan si Vice President Sara Duterte, yun na lang. Yung MNLF na lang po ang magbantay kay Vice President Sara Duterte. No? Kung mas pinagkakatiwalaan pa ni Vice President yun, yun na lang sana. Huwag na lang itong 24 PNP officers, baka isa dyan. Kaya nga nang sabi ko kanina, baka isa dyan ang tupakin, gurgurin pa. Diba? Oy, kailangan kayong 24 PNP officers, kailangan magpa-hair follicle test muna kayo. Hair follicle test muna bago kayo mag-duty. Hindi pwede ang hindi po mag-hair follicle test at mag-duty kayo sa Office of the Vice President. Bawal po ang addictus sa Office of the Vice President. No? Kailangan kayong 24 na PNP officers ay pa-hair follicle test muna. Diba? Yun po sana ang tama. Well, anyway, mga kabayan, ano pong yung reaction dyan? Medyo delikado, no? Well, anyway, ano pong yung reaction dyan? I-comment nyo na lang po at eto na. Eto naman po ang pasadahan natin. Ito po yung matrix na sinasabi ko. Sabi po ni Senator Ressa Hontiveros, ngayong tapos na ang ating investigasyon sa Senado, isang bagay ang malinaw. Walang dinala ito. Walang dinala dito ang mga pogo kundi bangungot. Ganun ba, Senator Ressa Hontiveros? Bangungot talaga. Kasi, bakit? Marami na po, mga kababayan. Marami na po ang naaadik sa sugal dito sa Pilipinas. Akala ko po ba, Pogo is totally banned in the Philippines, di ba? Bakit ngayon? Napakarami. Even mga artista, mga celebrities, mga sikat na personalities, influencers, no? They are promoting online gambling, no? So, talagang walang nagbago. Nag-imbestiga lang kayo, mas pinalala nyo pa, no? Yung pagsusugal ng ating mga kababayan. Ginawa nyo ng legal eh. Akala ko ba illegal ang Pogo, but sa bagay, regulated by PAGCOR. Yun ang inaano ninyo eh. Nire-reason nyo eh, di ba? Yung regulated by PAGCOR. Well, anyway, pag-usapan po natin itong matrix na to. Nandito po si President Duterte, former President Duterte, Michael Yang. Yung mga kilala lang natin
Nandito po si Attorney Harry Roque, Alice Go, Cassie Leong. Itong si Cassie Leong, ito po yung naging kliyente ni Attorney Topacio, mga kababayan. So marami pa pong iba. Mostly mga Chinese po ito, mga kababayan. So ngayon, may metrics tayo, mga kababayan. Wow, ang gandang tingnan. If you look it for the first time, it looks like very comprehensive, mga kababayan, no? Talagang makikita mo yung kung saan dumaan, ganito, because of the lines, di ba? But, mga kababayan, tanong ko lang, kay Senator Rizon Tiveros, how accurate, no? How accurate this matrix is. Kasi po, eto po mga kababayan, no? Wala dyan sa matrix itong sinasabi ko. Pakinggan muna natin si Attorney Topacio. Siya po ang ni Cassandra Leong. Ito po, si Cassandra Leong, mga kababayan. Ito. Sa left side ni Attorney Roque sa baba. Ito. Pakinggan po natin. Ito po, siguro familiar na kayo rito sa picture na ito, no? Paki-distribute na lang, partner. Yung lumabas, sabi ng iba, manipulated daw, etc., etc. Nandito po sa picture na to, I'm sure you're all familiar. Nag-print na ako ng reference niyo para maganda usapan. Pero sa internet ko lang po kinuha ito. Akala ko nga nung una, nung hindi ko pa kliyente si Miss Cassie Leong, ay Photoshop. Kasi lahat nandito di ba? Parang meme, di ba? Now, I would like to tell you that Miss Cassandra Leong confirms the authenticity of this picture. So yan mga kababayan, kumpirmado po, kinumpirma ni Cassandra Leong na kung saan, eto po siya na what? Eto po yung picture, ipapakita po natin mga kababayan. Ito po yung gusto nilang ipakitang picture, mga karibin natin, na kung saan nandyan po si President Bongbong Marcos Jr., First Lady Araneta Marcos, kasama po ang iba't ibang POGO owners dito sa Pilipinas. Di ba mga kababayan, ito po ang mas magandang matrix. Ito po ang mas magandang matrix kaysa po dito sa matrix niya, no? Kasi dito walang magpapatunay na this is very authentic. Dito po napatunayan kasi mismong si Cassandra Leong, itong babaeng ito, mismong siya nandyan sa picture at nagpapatunay na this really existed, kasi tapos na yun, di ba? This picture existed, mga kababayan. Siya mismo nagpapatunay na President Bongbong Marcos Jr., First Lady Araneta Marcos, at iba pang POGO owners kasama sa pagtitipong ito. Anong masasabi niyo mga kababayan? Saan po ang mas kapanipaniwala? Dito po? Sa mukhang malinis ngang tingnan. Malinis nga. Sa sobrang linis, magdududa ka naman sa sobrang linis tingnan ng matrix na ito. Di ba? Or dito, na very raw, yung picture, very raw. Yung picture, at nandyan mismo sa picture, yung magpapatunay na ay, totoo po yan, nangyari po yan, kaya na pong bahala mga kababayan. Kung nagsasabi ba ng totoo, alam nyo kasi, hindi matira-tira ni Senator Rizon Tiveros si PBBM sa pagbaban ng FOGO. Kasi, yung kapatid niya kasi inapoint sa tourism, paano ka makakapag-react? Kung baga, meron kang utang na loob. So yan mga kababayan, comparing these two pictures, this one and this one, I think this one is more comprehensive and believable, diba? Kaysa po dito sa matrix na ginawa ni Senator Rizon Tiveros, na I don't know, ang ano lang naman dyan, yung nagsalita lang naman dyan ito si Alice Go, Cassie Ong, di ba?
yung iba, hindi ko na narinig na nagsalita sa hearing nila. Alice go, mga kababayan. Yun po. Pero, doesn't mean na nagsalita sila, tinuro nila si Pangulong Duterte. Hindi naman di ba? Pero dito, mismo ang nagsalita yung nasa picture. Well, anyway, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na po sa baba. At eto na nga. Pakinggan po natin ang balitang ito. Ang title po nito, Breaking News, biglaan to. Nasyak lahat, Senado nagpanik, Risa umamin na. Housing project, nabulabog. Ito, pakinggan po natin. Ito ang nakakagulat. Viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di mo ni balitang matapos mabisto na tila gusto pang pagkakitaan ng housing project ng pamahalaan, Senador Risa Hontiveros sinupalpal ng senadora na si Cynthia Villar. Sa kabila ng mainit na sagupan ng Quad Committee, walang patawad at walang pagdadalawang isip na binakbakan ni Senator Cynthia Villar ang minority senador na si Risa Hontiveros. Matapos ring Senate plenary kung saan ay tila nabuking na tila gusto ba ng pagkakitaan ng ilang mga nasa gobyerno ang housing projects ng pamahalaan imbis na ibigay agad ito sa mga mahihirap. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, nabulgar sa nasabing session ang tila binabalak daw ng ilang ilikong opisyal ng pamahalaan na imbis na ibigay kaagad sa mga mahihirap ang nasabing lupa at pagbayaran lamang sila ng 500 pesos per month. Tila ay gagawin pa daw itong condominium tsaka ibibenta sa middle class people. Ayon pa sa naging pagbanat ni Cynthia Villar ay tila i-insist daw ni Senator Risa Hontiveros na gawing condominium ang lupa para sa mahihirap at ibenta ito sa mga middle class people. Kayong hindi naman ito ang original plan dahil ayon sa mahihirap na ibigay sa kanila ang lupa at sila na mismo ang magpapagawa ng kanilang sariling bahay. Hindi yung gagawan pa daw ng plano at tatayuan ng kondo para daw makaprosyento ang mga ganid na politiko. Dito na nagimbala marami sa ating mga kababayan na nakapanood na sabing hearing at ang ilan pa sa kanila ay nagsasabi na tila wala daw pa kundangan ang nasabing senadora dahil matapos ang controversial na kinakaharap nito sa PhilHealth noon ay tila may bagong bansag daw sa kanila at ito daw ay isang queen of condominium at sa nasabing plano nga daw nito ni Senador Risa Hontiveros na pagpapatayo ng condominium at ibenta sa mga middle class people imbis na diretsyong ibigay sa mga mahihirap nating mga kababayan ay kitang-kitang nga daw ang kickback dito sa ganid na politiko. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media and netizens posted. Babalik-baliktad din man ang mundo ng ilang beses President Duterte pa rin ang the best. Siya lang ang may tutong pagmamahal at pamamasakit para sa mga Pilipino, para sa naghihirap, para sa mga nangangailangan. Mabuhay po kayo Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Vice President Inday Sara Duterte. You are the best. Very well defended Senator Villar. Sana tuloy-tuloy na ito na hindi na mapayagan itong kahibangan itong kawatan na ito. Pahiya ka ngayon nagmumurunong ka mabuti sa iyo. Oo nga naman madam, tama po yan. Ibigay na lang yan. Kawawa din na mahihirap. Kala mo matalino, hinakaw, good for you. So yan mga kababayan, hindi lang po PhilHealth Queen ang bansag ngayon kaya Senator Risa Hontiveros kundi condominium queen na din dahil yung pabahay para sa mga mahihirap ay gusto niya sabi nga gusto pang pagkakitaan at gustong gawing condominium para sa mga middle class mga karibi natin. So mukha talagang tingnan nyo, mukha talagang si Jose Rizal, no? You know what I mean? Yung sa piso, di ba? Pag sinabi sa ating piso, kwarta, mukhang kwarta. Itong si Risa Hontiveros, pati ba naman mahihirap pagkakakitaan nyo pa? Hindi ba pwedeng libre na lang ang pabahay? No?
Total, pera rin naman na ng mga tao yan di ba? Bakit kailangan nyo pang pagkakitaan, no? Yung pabahay na yan. Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion, or kritisismo sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.